Ang alok ng duwende. Sa isang sulok ng lupain na bihirang madaanan ng tao, may nayon na tila nakalimutan na ng mundo. Sa umaga, may hamog na kumakapit sa damo na parang ayaw pang bumitaw. At sa gabi, ang dilim ay hindi basta dumarating. Dahan-dahan itong bumabalot. Sinasabi ng matatanda na ang lugar na iyon ay may mata. Na may mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, ngunit nakikita ang lahat. Doon ipinanganak si Lucio, ang bunso sa 2 anak ng isang mag-asawang salat sa yaman, ngunit sagana sa panalangin. Ang ama niya ay magsasaka. Ang inay naghahabi ng banig at nagtitinda sa maliit na palengke kapag may pagkakataon. Bata pa lamang si Lucio, alam na ng nayon na iba siya. Hindi dahil sa lakas o talino, kundi dahil sa paraan niyang makinig. Kapag may umiiyak, tumitigil siya. Kapag may galit, hindi siya sumasabay. May kakaiba sa kanyang katahimikan. Hindi ito kawalan ng tinig, kundi pag-unawa. Kapag may matandang hirap maglakad, siya ang mag-aabot ng kamay. At kahit wala silang sapat na pagkain minsan, natutuhan niyang magbahagi ng kaunti, kahit kaunti na lang talaga ang natitira. Ngunit may hindi alam ang karamihan sa nayon. Habang lumalaki si Lucio, may isang nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa pagitan ng mga ugat at bato. Isang duwende, matanda sa anyo, ngunit matalim ang mata. Ang balat ay parang lupa na dinapuan ng buwan. Hindi ito ang tipo ng duwendeng basta nagpapakita. Hindi rin ito basta namimili. Sa bawat kabutihang ginawa ni Lucio, may matang nakasunod. Hindi niya alam na ang bawat pagtanggi niya sa madaling daan ay parang lumalapit sa isang pintuang matagal nang naghihintay na buksan. Pauwi na si Lucio mula sa gubat, may dalang kaunting kahoy para sa kalan nang may marinig siyang tinig. Mababa, marupok, ngunit malinaw. Lucio, Sino po kayo? ako ang matagal nang nagbantay. Hindi ka namin sinusukat. Pinagmasdan ka lamang. Kung kayo po'y narito, siguro po'y may dahilan. May alok ako. Isang bato. Maliit. Ngunit kung iingatan mo, magkakaroon ka ng kakayahang magpagaling ng may sakit. Hindi ka tatablan ng kamatayan. At kung nanaisin mo, maaari mong mapangasawa ang aking anak. Maganda siya. Mabuti rin ang puso. Tahimik si Lucio. Narinig niya ang lahat. Naunawaan niya ang bigat ng alok. Kung ang kabutihan po ay may kapalit na kapangyarihan, hindi na po ba ito kusang loob? At sa likod ng mga puno, ang duwende ay nanatiling nakatayo. Hawak ang bato at ngumiti. Ilang araw ang lumipas. Ilang umaga ang dumating na parang karaniwan lang. May mga gabi ring hindi agad dinadalaw ng antok si Lucio. Nakahiga siya sa banig, nakatingin sa kisame ng kanilang kubo. Pinakikinggan niya ang mahinang hilik ng kanyang ama, ang banayad na paghinga ng kanyang ina. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng alok. Kung kaya niyang magpagaling ng may sakit, ilan kaya ang lalapit? Kung hindi siya tatanda, kanino siya maiiwan? At kung papakasalan niya ang anak ng duwende, anong mundong hindi na niya muling mararanasan? Isang dapit hapon, habang pauwi siya galing bukid, sa ilalim ng punong balete, naroon muli ang duwende. Hindi kita minamadali. Ang alok ay hindi umaalis. Ngunit ang oras, umaandar. Hindi po ako natatakot sa oras. Natatakot po ako sa magiging pagkatao ko kapag pumayag ako. Tahimik ang duwende sandali. Pagkatapos ay ngumiti. May anak ako. Hindi siya madalas makita ng tao. Ngunit minahal niya ang mundo ninyo.
Madalas siyang makinig sa mga kwento ng ulan, ng tibok ng puso ng lupa. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagbago ang hangin. Mula sa lilim, lumitaw ang dalaga. Maliit siya kumpara sa tao, ngunit may liwanag ang kanyang mukha. Ang buhok niya ay mahaba at ang mga mata niya ay malinaw, hindi mausisa, kundi maunawain. Maganda po siya at ramdam ko pong mabuti ang kanyang puso. Hindi kita hinihingi. Hindi rin kita inaasahan. Ngunit kung pipiliin mo kami, pipiliin ka rin namin buo. May katahimikan pagkatapos noon. Sa sandaling iyon, nakita ni Lucio ang dalawang buhay na maaaring tahakin. Sa isa, siya'y magiging bantog, tagapagpagaling, hindi namamatay, hinahangaan. Sa kabila, siya'y mananatiling tao, tumatanda, nagkakamali, nawawala, ngunit malaya. Naalala niya ang kanyang ina, ang pagod ngunit tapat na mga kamay, ang kanyang ama na tahimik na lumalaban araw-araw kahit walang kasiguraduhan. Kung pipiliin ko po ang kapangyarihan, baka mawala ang dahilan kung bakit ko gustong tumulong. Hindi lahat ng pinipili ay para sa amin. At hindi lahat ng kabutihan ay dapat itali sa hiwaga. May oras pa. Ngunit anuman ang piliin mo, hindi kita pagsisisihan na binantayan. Umuwi si Lucio ng gabing iyon nang buo ang loob ngunit mabigat ang dibdib. Alam niyang may sakit sa nayon, isang batang nilalagnat, walang lunas ang mga halaman. Habang nakaupo siya sa tabi ng apoy, hawak ang sariling mga kamay, napaisip siya kung minsan ba'y ang pagtanggi ay anyo rin ng tapang. Sa malayo, sa ilalim ng lupa at ugat, ang duwende ay muling naghintay. Dumating ang umagang hindi inaasahan ni Lucio, ang batang may lagnat ay lumala. Hindi na ito makabangon, ang inay namumutla sa pagod at takot. Lumapit si Lucio, walang dala kundi tubig at panalangin. Lumabas si Lucio ng kubo at umupo sa lupa. Ipinikit niya ang mga mata. Hindi siya humingi ng kapangyarihan. Isa lamang ang kanyang sinabi sa hangin, sa lupa, sa kung anumang nakikinig. Kung may kabutihan po sa pagtanggi ko, tanggapin ko po ang sakit nito. Tahimik ang paligid. At pagsikat ng araw, humupa ang lagnat. Sa ilalim ng lupa, naramdaman ng duwende ang pasya. Pinanood niya mula sa malayo ang isang kabutihang hindi kailangang palakihin ng hiwaga. Hindi niya tayo pinili. Ngunit, pinili niya ang sarili niyang konsensya. Hindi nagtagal, umalis si Lucio sa nayon. Sa kabilang lambak, nagtayo siya ng bagong buhay. Naging magsasaka rin, naging mabuting asawa, naging ama. Hindi marangya ang tahanan, ngunit puno ng tawa. Kapag may nagkakasakit, tumutulong siya hanggat kaya. Kapag may nawawalan ng pag-asa, nakikinig siya. At yon ang naging pangalan niya ron, hindi manggagamot, hindi immortal, kundi taong mapagkakatiwalaan. Ngunit may mga alamat na hindi kailangang ikwento ng malakas. Nabubuhay ang mga ito sa paraan ng paghawak sa kamay ng may sakit, sa pananatili kahit walang kapalit, sa pagtanggi kahit may kapangyarihan. At iyon ang alamat na pinili ni Lucio. Sa huling pagkakataon, lumitaw ang duwende sa gilid ng gubat. Matagal nang tumigil ang oras para sa kanya. Inilapag niya ang bato sa ilalim ng puno, hinayaang itong bumalik sa lupa kung saan ito nagmula. Dahil may mga kapangyarihang hindi na kailangang ipasa. At kung sakaling mapadaan ka sa isang nayon na tahimik,
kung saan ang kabutihan ay ginagawa ng walang nanunood, huwag kang magtaka. Dahil hindi lahat ng biyaya ay kumikislap. Ang iba, tahimik na namumuhay.